Takam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na kasabay mananghalian. Ako po ang inyong ka-lunch date. Ito pa rin si Karen Shi. Inaanyayahan po namin kayong saluhan kami sa isang oras ng masaya at nakakabusog na talakayan. Dito sa Kwentuhang Katoliko, ang bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Nagbabalik po ako ngayong araw na ito, kasama pa rin si Sister Tess, pero meron po kaming special guest, yung hindi natuloy kahapon, kaya tuwan-tuwa po kami ngayon. Oo nga, mabubo ang ating booth. Kanina pa lang, Sister Tess, tatawanan na kami sa baba. Kaya hindi na ako sumali. Baka mama, hindi tayo matapos dun. Bumati ka na para... Opo, sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya, mga kapwa ko katekista, isang mapagpalang pananghalian po sa inyong lahat. Muli, ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere na muling nagbabalik upang makisalo sa inyong pananghalian habang binubusog ninyo ang inyong pisikal na pangangatawan, ay hayaan naman po ninyo kaming busugin ang inyong espiritual na buhay sa larangan ng ating pananampalataya. Kaya manatili lamang po kayo at dito sa impilan ng Kwentuhang Katoliko. Ayan po. May special guest tayo. At oo nga, naku, excited malapit na ako lang hindi na natin siya guest kasi bakit? Magiging regular na siya. Wow. O di ba exciting? Naku, ang ating kasama po ngayong araw na ito ay si Father Roberto Feliciano, si Among Bong. Siya po ang ating Archdiocesan Field Coordinator ng Commission on Catechesis at Kura Paroko din ng San Matias Parish. Tama po ba, Father Bong? Tama po, Sister Karen. Ako po muli, si Father Bong ng parokya ng San Matias. Ako'y nalulugod at nasisihan dahil muli ka kong nakasama. O dahil kasi noon, sa totoo lang, nakasama ko na sila Sister Son. Kaya lang doon sa ibang program, sa Barkadahan naman. Ngayon medyo kakaiba. Sabi ko nga, oras ng pagkain, iba yung ating kinakain. Ayo po, Amo. Ang salita ng Diyos ang kakainin natin. Masayang pananghalian po yung pagsasaluhan natin sa oras na to, Among. Okay Oo po. nga. Ngayon po, live kami, kaya Sister Tess, anyayahan natin sila sa ating mga text numbers. Opo. Para sa sumali. text line numbers natin, sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. Again po, 0918-351-8282. At sa mga Globe subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Yan po ang ating mga text line numbers. Kaya kung gusto po nyo mag-text at makibahagi sa aming talakayan, kayo po ay very much welcome. Yes. Inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong mga kwento na maaari nating isama sa ating mga susunod na talakayan. Di ba may pagsasadula tayong pinaplano? Ipadala po natin sa email address na kwentuhang.katoliko@gmail.com. I-spell out ko po, KUWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com. Yan po ang kwentuhang.katoliko@gmail.com. O kaya na may ipadala sa pamamagitan ng ating Facebook page na Kwentuhang Katoliko. Pwede po ninyong i-like yung page, pwede rin po kayong magpadala ng private message. Inaanyayahan din po namin kayong makinig sa unang programa ng Commission on Catechesis tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, yung Barkadahan kay Kristo. Ayan. Pwede na nating simulan, Father Bong. Yes, excited na ako sa kwentuhan natin ngayon. So, pag-uusapan natin ngayon. Naku, Father Bong, maraming tanong para sa inyo na naka-reserve mula kahapon. Huwag masyadong mahirap. Wala ko naman yung mamatay sa Kayang-kaya. Queresma yun po yung mga napag-usapan namin kahapon. So, bitin na bitin po kami. Kasi wala kayo. Yes. Okay, kasi kaya... kung maaalala, ipapaalala natin sa ating mga nakikinig, ang linggong ito po ay ang ating paghahanda para sa susunod na linggo, itong
next week kasi ano na, 'di ba, mahal na araw. Yes. Hindi po pwedeng sa mahal na araw doon pa lang natin iniintindi kung ano yung Oo. nangyayari. So, Dapat preparation ahead of magkaroon time. sila ng kaalaman. Opo. Tsaka, parang review na rin kasi 'di ba, Sister Tess and Father Bong, ang haba ng nilakbay natin yung Lent Oo. na tinatawag. Ano That nga ba is yung 40 days. Yes. Yes. Kahapon po dyan nag-start. Yan, dyan yung 40 days. Bakit nga ba Lent, 'di ba? Bakit 40 days? Ano yung pinagmulan, 'di ba? Sister Tess, ano yung pinag-usapan natin kahapon, yung saan galing 'yon? Doon sa So, quadragesima. Salitang Latin. Quaresma. Oo. Ang ibig sabihin ay 40 days at yun ay paggunita ng ating pinanggalingan sa pananampalataya, 'di ba? Yung 40 years in the desert ng mga Israelitas nung sila ay lumaya na mula sa Ehipto. Kaya lang sabi natin 40 lumaya nga sa Ehipto. Kaya lang 40 years in the Nanatili sa desert naman. disyerto. So purification 'yon. Na inaalala din natin, ginugunita natin. Kaya tayo merong mga fasting, something like Oo. that. So, papunta na tayo. Tapos, yung 40 days naman ng prayer and fasting ni Jesus Christ, nung bago yung kanyang pagpapasakit, di ba? Yun yung, tama po ba, Father Bong? Yun na yung simula ng kanyang passion, death, Oo. and resurrection. Karamihan naman sa ating mga practices ngayon, ito lahat ay base naman doon sa galing sa Bible. Opo, Yung mga opo. experiences ni Jesus na linagyan natin ng expression sa panahon natin, pinahalagan natin, even His own message, linagay natin ng konkretong struktura para sa atin na sa ganun, well-guided tayo sa observance of Lenten Yun po. season. Right. Ayun po yung sinimulan kahapon. Medyo tinalakay na po namin ng konti kung ano yung mga ginagawa nga ba tuwing Kwaresma. Yung kwentuhan nga namin ni Sister Tess, di ba? Nung bata pa tayo, Sister Tess, yung naaalala lang natin pag Kwaresma, summer, tapos yung mga prutas, Pagkain, yung no? halo-halo. Halo-halo, dahil Ayun. mainit. Pero mas may malalim na kahulugan pala yung Oo. ginagawa natin. Kasi 'di ba yung mga lola, ayaw nila yung kumakain ka ng karne. Karne. Ayaw nila yung Pero ang tanong dyan, Sister Car, karne lang ba yung hindi pwedeng kainin? Hindi. Yung isa sa mga na pwede ko ma-erase na tanong, since nandito na rin si Among Bong. Sa atin kasi, it has been a tradition dahil karamihan naging ugali natin is karne. Opo. Kasi karne, ang konsepto natin kasi sa karne, ito sa food for the rich. Hindi lahat ng panahon, ng unang panahon, nakakakain ng karne. Oh, totoo nga yun. Totoo naman Kakain po lang, yun. kakain lang tayo ng karne Opo. kapag may pista. Fiesta. Opo, totoo naman po yun. Nasa ano lang tayo, isda at gulay sa Yes. bakuran natin Oo, noon, di ba? tama. Lalo na tayong mga Kapampangan. Kaya Oo. 'di ba? Tingnan mo, Napakasimple ng buhay natin. ano yung ulam sa Kapampangan? Hindi ulam. Asan. Nanong asan tamo. Nanong asan tamo. Ayun. Kasi fish eaters talaga yung Kapampangan, 'di ba? Ayun, tama. Kaya ang nangyari, dahil doon, para bang meat is luxury. Yes. Ayun. Meat Opo. is luxury. Parang special na pagkain yan. Kaya siguro, ngayon, naging regular na sa atin dahil ang konsepto pa rin natin is something special ang karne. So, we can do something special and let us focus on simple things. Mga Opo. simpleng pagkain, simpleng bagay. Pero merong controversy ngayon. Di ba? Ano sabi ng iba? Hindi ako kakain ng karne. Bumili ka naman ng isang kilo ng Sugpo. sugpo. Okay, mas Isang mahal. kilo ng hipon. Ayun. Naku naman, ang presyo nun is Doble. much Ang na mahal. mahal kaysa sa karne. Para bang bumabalik naman, di naman lang ang karne ang hinihingi sa atin for Opo. fast. Diba? We can do a lot of things, a lot of fasting. Oo nga Baka po. mas maganda, Father Bong, kasi papunta na rin naman tayo dun sa fasting, prayer, and almsgiving na itatanong po namin talaga sa inyo kahapon. Kahapon, napasadahan po namin yan eh. Oo nga. Talaga Like nakaresolve yun sa absent inyo, po ako. Among. May nakaland po talaga sa inyo. May ibang klase ng penitensya yata si Father Bong kahapon. Pero I will be quiet. Pero Secret. pero yung ano, 'di ba, yung siguro mas maganda balikan natin. Bakit nga ba may ganong abstinence? Kasi And kung Fasting. Opo. And also prayer. Pero may pang-apat pa yun, no, Mong? Meron tayong alay kapwa, Ayun. pagtulong, almsgiving para sa atin. Pero yung babalikan ko po, Father Bong, bakit nga ba kailangang mag-abstain? Yun eh. Yung, syempre, iba pa yung fasting.
Pero bakit nga ba? Kasi kung sinasabi natin ngayon, nagiging technical na, sabi ninyo yung parang controversial na. Nagiging spirit, hindi, nagiging letter of the law na yung pagsunod. O baka kailangan balikan natin, ano yung spirit of the law? Bakit nga ba kailangan nating mag-abstain? Parang sa atin, yung tingin natin doon is more on the sacrifice. Yes. Ano yung magagawa mong sa sarili mo na may sasakripisyo mo para sa pananampalataya, sa sarili mo and in your relationship with God at sa ibang tao. Yung fasting and abstinence is more on the discipline of the self. Ayun. Yung parang bang tayo, parang tayo bumabalik doon sa simple. Oo. Ibig sabihin na pwede natin isang tabi yung mga bagay na ito. Sabi nga kasi kapag marami tayong mga ginagawa at marami tayong mga iniisip, kumisan yung mga iniisip at ginagawa natin yon, we lose focus. Tama. So, nawawala po tayo sa focus kaya natin. pala yun. Kaya So, kailangan manatili mo ng simple at parang magbulay-bulay, no, Yes, Among? oo. Tama po ba yung ganon? Ibig sabihin, yung parang self-denial kasi may kailangan tayong i-focus na mas malaki. Siguro hindi lang self-denial kasi kapag ang term na self-denial, ang concept natin yung parang parurusahan mo yung sarili mo, di ba? I deny myself from this. No, we love doing it. Okay. Mahal nating ginagawa ito, mahalaga para sa atin. Hindi para pahirapan yung sarili, kundi para bang it's your contribution. Yung para bang ang tingin mo ano ba yung pwede kong gawin para sa Diyos? Napakagandang Ganun, perspective parang, nun. gawin para sa tao. Kung kasing self-denial, napakadali para sa atin yun. Ang dami na natin ginagawang self-denial sa mga Sa buhay bagay. natin. Tapos, yung bansa natin, hindi naman mayaman. Oo. Tama, oo nga. Naku, lalo na, kunyari, sasabihin sa atin ng mga may pamilyang mahirap talaga, ano pa bang self-denial yung gagawin namin? Tama ka dun. Yung araw-araw, 24 hours and 365 days in a year, self-denial na. Meron nga akong nakakwentuhan. Actually, di nakakwentuhan, nabasa ko po. Ang sabi niya doon sa nabasa niya, ano bang sense sa amin na mamahihirap kang pinag-uusapan, ang pag-aayuno, ang tagal na namin hindi kumakain. Kung kumain kami sa maghapon, isang beses lang talaga. Ano pang kahulugan sa amin ng fasting. And Magmula noon hanggang ngayon ganun pa rin naman kami, isang beses sa isang sa maghapon lang kung kami kumain. Yun ang konsepto na para bang yun ang siguro yung tinatawag nila self-denial. Pero actually po kahit na hindi na self-denial hindi yun na self-denial. Sabi ko nga nung pagkatapos kumabasa yun, it is not their choice because of dahil sa sitwasyon. Opo. Self-denial is you do it deliberately. Pinili mo. You choose it. Kung silang tatanungin, simple, kung di man sila mahirap, they will eat 3 times a day. Sobra pa sa 3 times. Depression na dahil nasa sitwasyon silang ganon, that is yung social problem na yun Opo, tama. Diba? Sabi ko nga nung pagtapos ko binasa, social problem na kasi ito, hindi talagang naiipit na sila sa sitwasyon na 3 times, hindi na sila 3 times a day. Pero kapag naman fasting at abstinence ang pinag-uusapan, kagustuhan mo. Yes. Hindi ka naipit, hindi ka pinilit, kundi talagang ikaw may gusto noon, sakripisyo mo yun. Pinili mo. Pinili mo. Talagang Yun ang tamang word, pinili ko. Diba? Halimbawa po ako, pinipili ko kapag alam naman ninyo kami mga pare, puro nakikikain. Panay matabalabi ni Among. Panay matabisakan taba, tugi ka kayong pare, mga kanbabi. Sama tayo ka rin para tumaba rin tayo. Basta wag Friday, ha? Yun ang point ko. Yun, sabi ko, alam nyo, sa pag Friday, siya madaming nag-iimbita sa'yo, no? Sabi ko, lagi ko sinasabi, pag Friday po, hindi ako nakikikain. That is my self-sacrifice discipline. Galing. Sabi ko, hindi ako nakikikain dahil para sa akin Friday, although kahit na hindi ako kumain ng karne, that is not enough. Sabi ko, totally kailangan the whole day, hindi ka nga kumain ng karne, nakikain ka naman doon sa kapitbahay o kaya invite ka sa birthday, where is, yung sacrifice? Another thing mo, tatanong ko, aside from pagkakain ng karne, how about yung bisyo? Ay, definitely po. Alam naman natin, kaya sabi ko nga kanta, we go back to the basic. Ayun. So may abstinence din from Abstinence other yan talaga. forms of siguro pleasure, Oo. from Alam vices. nyo, yung mga ganun tinuturuan tayo, hindi lang because of Lent.
That's right. Hindi lang, Len. Sabi nga nung isang kasama ko sa opisina, Father, sa Holy Week na lang ako hihinto magsisigarilyo. No? Sabi niya sa akin, yung Holy Week, hinto ko, definitely hinto ko for the Holy Week. Sinagot ko siya, wag na. Tuloy mo na. Oo Sabi nga. niya, bakit? Sabi niya sa akin, ikaw naman, bakit tayo mo kung huminto? Kasi ganun din, after Holy Week, sigarilyo ka na naman. Yan na naman. Yan na naman. It's a hard habit to break nga po eh. Ay, ganang tinuknang mo, sindyan may Itutuloy? pamuhin after. Parang hindi Walang naman ganun kwenta. the spirit of, di ba, Lenten season. tama. Wala pong It saysay. teaches us more or less yung self-denial at the same time self-discipline. Right. Ayun. So it breaks the purpose or it defeats the purpose kung tama nga si Amo. Sinisira mo yung... Para nakakatuwa bang lang yun. maghintay ka lang ng 40 days, after 40 days, go back How again. about the remaining months Oo, na naman? What happened? What did you do? Yun. Ano bang spirit na ginawa sa ng Wala. Lenten season? Wala lang. Wala. 40 days Just lang. for the sake Parang- of So, compliance lang. Father ganun. Bong, pag ganun, masasabi po ba natin na surface level lang yung ating kung devotion man yun or commitment? Siguro hindi naman actually selfish level, kundi yung kulang pa tayong lahat. Tayo pong lahat, pati kami opo, minsan na syempre. yung discipline talaga. Opo. Kasi kaya naitanong ko kung surface level lang. 'Di ba kung 'yun, parang pakita eh. Hindi naman, of course, hindi ko naman kino-question yung motivation, 'di ba? Yeah, oo. Iba naman yung hindi natin alam kung ano talaga. Pero kung sa Holy Week ka lang titigil tapos all the rest of the year you do Yes. whatever you want to do. Yes. Oo. Parang ano 'yun? Nawawala yung point ng Ayun. Asan yung saysay? saysay Yun nga. noon. Yung ibang para bang pagkatapos na lahat, balik ka na naman sa dati. Yung ang Back tanong to doon, bad habit na naman. Anong tanong doon? Anong nabigay na lesson sa iyo ng Opo. Lenten season? Ayun. ng Kasi Holy 'di ba, Week? nakadugtong din sa Kwaresma at sa Holy Week yung renewal eh. Oo. Yes. Renewal of Diba? spirit. Kaya nga sabi nila yung Lent at yung Holy Week, nakadugtong yan sa ating pagkabinyag sa Yes. baptism. So kung gagawin mo rin naman yung kung anong kasi pag naisip natin, 'di ba, self-destructive yung pinagagagawa natin. Kunyari, yung pagkain natin ng mamantika, yung pagkain natin, pag nasobrahan yan, self-destructive, sino ba yung magkakasakit? Yung tayo kwento rin din naman. ni Father Bong, yung pagsisigarilyo, di ba self-destructive yun? That's why they call it the slow Pag-inom. death. Yeah. O pag-inom at yung kung ano-anong bisyo. So kung ginagawa din naman natin, naku, ano naman yung... Pero alam natin, di ganun kadali, di ba? Oh yes, of Opo, course, of syempre. course. We are not judging na yung iba na hanggang ngayon ay nagsisigarilyo pa. Oo. Alam po natin kung minsan it takes a lot of discipline. Siguro Opo. sabi ko nga, one thing at a time. Pwede. Tama. Pwede. di ba? Opo, pwede siya. Pwede. Tsaka kailangan pala, Father Bong, pag ganun, systematic. Akala ko dati, kasi hindi naman, walang nagsisigarilyo sa amin eh. So, hindi ko nakikita yung struggles. Pero pag may kaibigan ako na nagkukwento, struggle pala talaga. Ako yung mister ko, I will set him a good example. Kasi, siya nag-smoke talaga siya before. And then, maganda yung naging indikasyon ng panonood niya ng Rated K doon kay Corina Sanchez. Natakot? Tapos, natakot for his life. Natakot mamatay. Natakot mamatay. Nakita yung kung ano yung tsura ng baga. So, from then on, kahit na, hindi, ako kumbaga po, nakita ko lang yung talagang gusto niyang maalis sa kanyang sarili yung panilig. Although, alam naman ng mga smokers na Opo. talagang bad yung magiging resulta sa katawan nito. Kaya, yun po yung ginawa niya, alam niyo, pagka naglalaway daw po yung mga ganyan eh. So, candy lang. Before candy. And then, kung 3 times a day, nag-smoke siya, nalesa ng isa. Nagdalawa, nag-isa, hanggang sa tuluyan na po niyang naalis yung paninigarilyo. Gradual. Kung minsan, Oo. alam nyo, ma-focus ka lang sa ibang bagay. Pwede. Maaalis mo. May mga taong drastic talaga. Hininto nilang biglaan dahil May ganun nga yun. daw po. may nakita silang Cold turkey yata mas yung tawag mahalaga. May nakita silang mas mahalaga. Opo. Ako rin po, I am a smoker. Dati, I was a smoker dati. Meron nga akong kaibigan na nagtatrabaho sa DOH, kapag aasarin ako, pagdadala niya ako ng
Yossi poster. Kadiri. Hindi ng poster. Yun yung Yossi Kadiri. Dadalhin niya sa Yossi akin. Pag nakikita ko, parang naiinis ako. Inaasar niya. Inaasar. Pero there come a point na meron akong gustong gawin sa buhay ko, tapos bigla ko siya nahinto. Paano, Father? Ay, Paano? gusto kong nagbabike. One time, yung mga parishioners ko, very active sila sa biking. Tapos, Cyclers din kami mong. Sumama ako, tapos, nung pauwi ako, para akong mamamatay. Hingal na hingal ako. Oxygen, Sabi oxygen. ko, mamamatay ako rito. Sabi ko, dahil I was smoking. Oo. Tapos, sabi ko, gusto kong magbike, kailangan ko huminto. And that set me to something. Sabi ko nga, meron akong isang gusto na nakikita kong maganda para sa akin. Masasakripisyo mo Oo iba. nga. Tsaka, Basta ang ganda nasaan no? yung kondisyon ng tao. mag-mindset ka. Oo. Yung a matter of from, discipline siya talaga eh. quote-unquote bad habit, biglang naging good yung Yeah. Yun ang maganda. healthy Oo. habit at exercise kasi, di ba? Ang ganda naman nun, Among. Sana maraming ganun din yung transformation, no? O kaya, minsan, meron taong mabilis. Meron talagang it will take time. Opo. Nahirapan po Sabi Sabi talaga. nga nila, kasi iba-iba naman tayo eh. May iba, kailangan daw talagang iset yung sarili. Tapos yun nga, yung kwento mo, Sister Tess, gradual. Kunyari, tatanggalin 1 stick a day. O kung minsan Posible yun. anong tawag doon? Yung magbabackslide. Naku, susubukan daw. 1 stick every 2 days. Tapos until matanggal. Matatanggal. Pwede naman. Kung talagang isipin lang ng tao na ayaw niya Yun ang nito. spirit ng ginagawa sa atin ng Lenten season. Ayun. Kung titignan po natin, mga kapatid na nakikinig, ibig sabihin sa atin nun, hindi lang siya 40 days. Oo, talagang Tuturuan tayo Lifetime ng 40 siya. days. Sana, taon-taon na every time na tumama yung 40 days, yung pwede rin natin tanungin ang sarili natin, nakaraan na 40 days ng Lent, ano ba yung nagawa ko sa sarili ko na naituloy ko the whole year? Aha. Di ba, no? Maganda rin So, naman yun. kung ganun po, Father Bong, ano yung significance ng 40 days? Yung every year, 40 days ng 40 days. Ibig sabihin, ano po yun? Highlight lang? O pagpapahalaga? O pagpapaalala? Paano nga po ba? Kung hindi po, sa tingin ko po ako, hindi ko tinitignan na highlight lang, pagpapaalala para Ayun. sa atin. Constant reminder, Among. Constant reminder of our kahinaan po natin tao Yun. at Oo yung nga. pagpupursige natin bilang kahinaan natin na tao na mapabanal natin yung sarili natin sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Pero at saka po mong with regards to yung tinatawag naman nating sa pag-aabuloy, ano ba yung mas malalim na kahulugan ng Almsgiving. pag-aabuloy? Almsgiving. Pagpapalimos. Oo, kasi sa atin Paglilimos. Oo, Yes. paglilimos. Paglilimos. Kasi sa atin, magkadugtong yan, lalo na yung fasting, tsaka yung Abstinence. almsgiving. Almsgiving. Yung Oo. dalawa, magkadugtong yun. Hindi porke hindi ka kumain ng baboy, O baka, okay o na manok. yun. O baka, Opo. o kung ano man yun, okay na yun. Para ba sinasabi, yung pinambili mo na dapat na baboy na 180 yung kilo, na hindi ka bumili, anong gagawin mo doon? Yun. So, Doon kailangan papasok yung Pagtulong mo. Thanksgiving. Ang ganda nga ng program natin sa Archdiocese, ang pinopromote ng sakop, ang alay kapwa. Di ba? Ayun. Opo. Okay. Kasi pinaalala sa atin, yung alay kapwa, nagbibigay sila ng alay kapwa envelopes na linalagyan natin ng laman iyon kasi ang intention ng alay kapwa envelopes, ang ganda ng programa ng Archdiocese, meron tayong scholars, Opo. yung mga batang gustong mag-aral pero talagang walang-wala. Kapos na kapos. Lalo na. Meron tayong medical mission. Year of Opo. the Poor ngayon. Lalo na, Yes. Year of the Poor. Yun nga, yun nasabi ng Pope. Sabi Oo. ng Pope, on your almsgiving, do more than the usual. Like, because it is the Year of the Poor. Sabi nga din ni Bishop Tagle, Cardinal Tagle, sabi sa atin, this year we focus on the poor. Right. Mercy and Focus on the compassion, poor. sabi nga ni Oh. Pope. Yung pagtulong natin, sabi, kung pwede, times 2, times 3, times 10. Right. Walang ibig sabihin, wag tayong mapagod Kasi sa 'di ba pagtulong. yung from the beginning of Christianity naman, you give until it hurts. O tingnan mo si Kristo. He Pati gave sarili niya, everything. ang buhay niya, lahat. Pero babalik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina na Opo. hindi lang siya 40 days. Opo. Hindi daw ba? Hindi dahil 40 days ang bait-bait mong tumulong. Oo nga. Dahil ang pakiramdam mo sa sarili mo, yun yung dapat mong gawin. So after nung 40 days of Lent,
wala na. Balik sa dating Tapos gawin. Tapos na. Hindi po, parang paanyaya sa atin. It's an invitation for us na sana the spirit of 40 days become the spirit of our life. Kung nagbigay ka nga ng abuloy, tapos nanlait ka naman ng ibang tao, anong silbi ng abuloy na iyon? Magkakadugtong talaga, 'di ba, Sister Tess, yung discussion natin kahapon kasi justice nga daw yung another theme for Lent would be justice eh. Yung prayer would be justice for God. Yes. Yung fasting is justice for ourselves. And almsgiving is justice for the other or for our neighbors, di ba? So, hindi pwedeng isa lang yung discussion natin kahapon, di ba? Hindi naman parang restaurant yan na pumasok ka, na parang, anong tawag doon? Parang menu. Oo. Napipiliin mo lang kung ka ano lang yung gusto mo. kung gusto mong Kailangan kainin. lahat. So, it means to say, pumapasok din dun sa pagbibigay natin ng abuloy or almsgiving, yung hindi lang yung pagtulong ng material na bagay sa mga mahihirap Ay, oo. kundi yung kung paano mapiprevail yung katarungan para sa kanila. So, paano ngayon mangyayari yon? Of course, paano nga ba, Mong? Mahirap. Pero, Kasi nakakaano pero kaya ni Among Di ba? yan. Hindi ba? Kasi, it came into my mind na hindi lang po yung pera na pwede nating ialay sa mga nangangailangan, di ba? Sino nga ba naman ang bibigyan natin ng material na bagay kundi yung mga nangangailangan? Okay. Sa akin, hindi po doon nagtatapos yun Kasi, sa panahon lang na nakakapagbigay kay, paano naman kung hindi ka na nakapagbigay? Paano po yun? Ang pagbibigay naman natin is not only the monetary Yan po. contributions mo. Opo. Hindi porke ikaw ay nagbigay ng ganito, gumawa ka na ng kabutihan sa mga tao. Pwede rin naman tayo doon sa mga mahihirap, natuturuan natin sila sa pananampalataya, di ba? Yung natuturuan mo magdasal. I know a certain group ang ginawa nila, tinuruan nila yung mga kabataan din sila, tinuruan nila yung mga squatter area ng mga bata. Unang very basic, matuto silang maligo. O yun. Di Tama ba, po yan. kakakunting na yun. That is caring for them. Hindi lang doon sa material. Tinuruan sila maligo, tinuruan sila kung paano lang mag-ayos. Pagkatapos nun, yung nakukuha nila yung mga bata, tinuturuan sila ng magrosaryo. Very vital yun. Naku, ang ganda niyan. Pero teka, kailangan muna nating mag-break Kasi, kasi nakakabusog yung ating conversation. Oo. May gusto kong ituloy dyan, Among pero I think we need a break. Oh, sige, mamaya. Isa munang magandang awitin para sa ating mga tagapakinig. See the face of God is my heart's desire, to gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my begotten desire.
magbabalik po ang ating kwentuhan tama nga ba? Kwentuhan Katoliko. Biglang kwentuhan kay Nadadala- Kristo. Mapa-Father Nadadala Pep ka na. ako nito. Mahahawa ako. Lola Kaya mong Pepang. Pep. Parang mukhang gutom na. Napagkakahal. Nakakalimutan na. Oo nga. Kasi naman, Napagkahalataan na. yung ating mga kwentuhan talagang para kay Kristo naman, Father Bong, di ba? Nakaka-excite naman kasi Lahat naman ito no? para sa kanya. At yung kahilingan niyang gawin natin. Opo, Oo nga. yun ang importante dyan. Nagagawa natin sa abot ng ating makakaya. Kami ni Sister Tess, pati mga halakhakan namin para kay Kristo. Masaya tayo eh. Oo. Ayan, itutuloy na Okay. natin yung ating kwentuhan kanina, yung almsgiving, paano nga ba yung pagtuloy nun. Pero parang idudugtong natin sa ating topic na confessions. Yan. Kung titignan natin, yung almsgiving pagtulong natin. Literal na pagtulong natin sa ating kapwa. Opo. Pwede tayong tumulong na hindi lang po doon sa material na bagay. Kung minsan sabi nga nila sa presensya natin, Opo. mayroon taong may sakit, may mahal na araw, binisita mo, ayan, that is Sparing already- time to them. Sparing time to them. Yun po. It's like we giving ourselves. Yun. Yun, self-giving. Oo. yan. Kaya po ang ganda nung sa Tagalog alay kapwa. Kapwa. It is we give ourselves to other people. Yes. Kasi lang po nangyayari ngayon, ang the best way kasi at pinakamadali is we give monetary. Pera. Tapos na. Wala na. Pero, di ba, among The end. napaka-personal nun, lalo na kunwari, Oo, hindi siya. iniisip namin, may group kasi ako, may community ako. Pag pinag-uusapan, kunwari, may iba, if they earn 100,000 a month, tapos kung magbibigay sila ng 1,000, Wala lang. Wala lang yun eh. So, yung tawag nila, ano yan? Wina-washing machine mo yung konsensya mo, ganun. Kataray yung... Yun yung sinasabi mo kanina, the justice. The justice of Nasaan? almsgiving, the justice of penance. Oo. Ano ba yung nararapat? Ano ba yung katarungan? Sabi Yun. nila. Dapat po kasi, di ba, yung nararamdaman mo talaga yung pero sa tingin pagbibigay. ko po, we are not to gauge on how much the person gives. Ayun, yun. Yun ang Doesn't dapat. matter. Doesn't Oo. matter. It's importante po doon, sabi nga, kaya nagbigay siya ng konti o nagbigay siya ng marami, at nasa Importante. kanya. Oo. Nasa kalooban yung Napakahalaga ng puso. tao. Kasi that's even biblical, di ba? Among yung Oo. may widow's mite, yung yun lang, kumbaga kung sa atin siguro kusing niya mo, pero binyene, mas matimbang yun. Oo. Yun nga. So, Ayun. Okay. dami nating pwedeng Pwede na, pag-usapan pwede na. pa. Kaya lang, Pero- we need to proceed. Oo. Pag pinag-uusapan kasi natin itong tatlong ito, lumilitaw yung kahinaan natin. Opo. Tama. Diba? Mm-mm. Meron isang nag-confess sa akin dahil kagabi po confession namin sa parokya. Ang sabi niya sa akin, among nakakain ako ng manok nung Biyernes. We immediately feel we had committed a sin. Sa lahat ng ito, meron po lumapit sa akin, hindi ko siya nabigyan. May nangungutang sa akin, isa, ang dami ko na pong pautang, sabi niya, hindi ko masingil, sabi niya, nahihiya ako, sabi niya, sabi ko sa kanya, sabi ko, marami ka naman pera, okay na yun. Yun ang sabi ko. Ang reaction nila ba, kapag hindi natin ginagawa yung proper what is being asked from us ng Lenten season, we commit sin. And anong yung reaction natin when we commit sin? We go to confession. Yun. Oh, yes. Diba? Ano po? Nagigilty po kasi tayo Oo, eh. We go to confession. Yun. At kung minsan, hindi po madaling mag-confess. Tama. Totoo. Kasi habit din pala Tama po. yan. Yung it should be formed in us pala. Ito na naalala ko kasi sa parokya, kasi kami, di ba, pag Catholic school ka, usually every first Thursday or basta the Thursday before first Friday, may confessions. So, yung bata, na-form sa kanya yung habit na nagko-confess. Pero kung hindi pala, parang kanya-kanya eh. Kung kailan yung availability ng confession sa parokya o kung saan man. So, may iba na hindi na-form yung habit. So, it takes years and years after their first confession. Yung first confession, di ba, before the Oo. first communion. Oo. After that, it takes years and years bago sila mangumpisal. Ngayon, ang tanong ko naman, kailan ba dapat tayo nangungumpisal, Among? Wala naman talagang
definite na sinasabi na dito ka lang mangumpisal, dito ka lang mangumpisal. Opo. Alam naman natin sa sarili natin kapag nakagawa tayo ng hindi tama, and the best way is to confess. Di Yes, ba? yes. To ask for God's blessing and forgiveness. Sabi nga sa atin as Catholics, huwag ka magkukumunyon, may mortal sin ka. O, Di ba? yun. Tapos di ka naman yan magkukumunyon dahil alam mo sa sarili mo, you don't deserve to receive Christ. Opo. Kasi meron kang ginawang kasalanan. Pero ang pagkakaiba lang ng Lenten season para sa atin, ang laki ng focus natin sa Opo, sa confession. confessions. Para bang after the whole year, eto, we are being given the grace, the mercy of God. Meron siyang time na binibigay sa atin. I give you this time for you to reflect and to confess your sins. Para para sa atin. Ayan na ang oportunidad. Ano pa ba nang gagawin mo? Binibigay na sa iyo. Sabi niya, ayan na yung manok. Hindi mo ba siya kakainin? Manok na naman namong Manok. gutom na talaga tayo. Kasi, Palay, Pwede tayo kumain. akala ko mo, sasabi mo, lumalapit na ang palay, hindi mo ba tutukain? Pwede tayong kumain ng manok ngayon. Today's Tuesday. kaya Ano ba yan? sa atin, sa Catholic, and I think even in other religions who observe the 40 days. Kasi hindi lang naman Opo. tayo Opo. Opo. in our history, may mga and Methodists, Anglicans. Lutherans, so they also observe Lenten season, and one of them also is the penance itself, yung Yes. pangungumpisal na kailangan natin na ipinagkakaloob sa atin. Kasi para bang sinasabi ng Panginoon, wala na kayong dahilan para hindi mag-confess. Ayan na, binibigay na sa inyo ng simbahan the opportunity for you to confess. Ganun. So, Yun, parang meron tayong pagkakataon. pagkakataon na po talaga natin. Oo nga, Pagkakataon kasi na natin. parang ngayon uso, di ba? Kung uso yung confession sa parishes, yung mga kumpisa Oo lang nga. bayan. Tama yun. May nagtanong na bata sa akin, di ba tita, dapat every 15 days yung confession? Kasi daw sabi ni Pope Francis, oo nga, si Pope Francis kasi talagang sinasabi niya, dapat confess Oo. very often. At siya mismo, pinakita niya na Every 15 nangungumpisal days siya. no? Doon sa message nga Nangungumpisal niya, siya. no? Every 15 days Oo. na. Talagang Tapos, very frequent siya. Kasi, di ba yung requirement naman talaga sa atin, once a year. Yes. Oo. Nasa ano yan? Yun. Church nasa law batas. natin. Yun lang ang alam ko Church eh. law natin. Pero, as much as possible, dapat Yun. once a month. Yun nga, nung bata pa kami, once a month. Yeah. Before first Friday. Kasi, di ba, yun nga. Pero, paano, Father Bong, kung kunwari yung mga areas na walang masyadong confessions na available, paano po yun? Ay, ibig mo sabihin walang Walang dumarating dumadarit na o paret. Ganun. mare. O yung halimbawa, yung mountain area siya. Pwede, o yung anong mga- Mga pare, nasa o remote areas. na remote hindi- areas po. Mm-mm. Sa atin po, we still believe na yung pwede tayong directly to God. to Oo, tama. Diba? May, diba, there is nothing wrong po doon. Lalo na po kung sasabihin nyo, hindi na ako magmumpisal sa pare, magmumpisal, sasabihin ko na sa Diyos. Tama po Didiretso yun. ka na lang. Oo. Didiretso, pwede naman natin sabihin sa kanya yung pagkakamali. Kung wala talaga. Pero, kung wala. Pero alam din natin sa sarili natin, kailangan din pa rin natin Mangumpisal. kasi the blessing of the forgiveness for our sins, hindi po siya nakukumpleto. Oo. At saka kailan may mag-mediate at Oo. and through you. Ang ganda mga nga nung priests. sabi nga na naman ni Pope Francis, sabi niya, oh yes, of course, you can confess your sins to God, Yeah. but remember, you also committed those sins against your neighbor. Natuwa ako dun. Oh. Sabi ko talaga tong Santo Papang to, Walang lusot. swak na swak eh. Ang galing ni Pag po Pope. ganun yung nangyayari, karamihan ng ginagawa natin is, hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng mag-confess, hindi ka magko-confess sa pare, okay na lang, halimbawa, nasa remote area ka. If you find the opportunity when you makakita ka ng pare, you Ayun. confess. You better confess. Di ba, Father, pwede naman kasi yun. Alam po ninyo, we cannot deny a Ayun. person Yun nga. confession. Yun. Kapag nilapitan ka at sinabi, Father, magko-confess, kahit na Ano pa yung ginagawa niyan? natatai ka na. Pakinggan mo pa rin siya. Kahit na meron kang ginagawa, tatayo ka dapat para sa kanya kasi you're saving a soul. Oh, yun, tama. Sinesave mo siya. Ayun. Soul. Again, You cannot babalikan ko deny. na naman ng ating magaling na Santo Santo Papa. Papa na Oo, naman. oo. Kasi siya yung, sa lahat ng mga Santo Papa, although may equal importance na binibigay sa confessions, kay Pope Francis ko nakita yung every now and then talagang pinapaalala niya, confess, di ba? Yung sabi niya, hindi daw obligasyon ng isang Katoliko ang mag-confess. Yeah. Pero, alam mo kung anong kadugtong noon, Sister Tess? Oh. Yun ay isang karapatan
Ayun. So, Yeah, ay naku, oo, mas mabigat Karapatan. yata yun. So, Tama po ba? obligasyon para kay among yon. Obligasyon. Karapatan Oo, namin. Oo nga, obligasyon sa amin, pero nakikita namin karapatan ninyo yun, kaya kailangan Oo. namin ibigay. Ayun. Ayun. Yun. Kaya nga sabi ko, grabe. Ngayon ko palang Oo. narinig na ganito yung pagkaka-phrase ng confession. So, mas mabigat yung ating, kumbaga, okay, hindi siya obligasyon, quote-unquote, sabi nga niya. Pero responsibilidad natin sa sarili natin. Tsaka, Tama yun. we have the feeling of guilt kapag alam natin na nagkasala Sala tayo. ka, oo. So, kailangan natin, kung baga, Hindi ka sa mukha, mapakali. sa katawan, kailangan natin maglinis. Ganun din. Alam pag tayo Sa kaluluwa. alam mo yung taong may kapag may nangyayari at hindi magandang nangyari sa kanya, yung expression ng mukha niya, apektado siya. Balisa. O balisa siya. Pati yung paggalaw niya, makikita mo. Oo. Kaya kung minsan, number one na sabihin ng mga magulang, o anong problema mo? Yun. Diba? Sa pag nakikita niya Opo. yung anak. Kasi, pag matagal mo nang kasama yung tao na, alam mo na yung expression ng mukha. Oo. niya. Yung kilos niya. Kilos niya eh. Something is wrong. Opo. Something. Kaya kung minsan, anong problema, tatanungin mo na yan, di ba? And in a way, parang you are already confessing what is deep inside you. Nakukwento mo na course. doon sa tao, di ba? Kahit na wala, tulad nga natin, sabi nga ng iba, why do we need the priest for us to confess? Yun po. Isa pa yung tanong. Pero bakit, Laging tinatanong bakit yan. na ba naman tayo mga tao, pag may problema tayo, hinahanap natin yung mga kaibigan natin, then we see Oo, our tama. problem, di ba? Oo nga po. Oo. It's the same thing po. Ako sa tingin ko na po, yung paglapit natin sa pare, we treat them as a friend, Yes. as a another Christ na hihingin natin sa kanya yung tulong niya. Opo. Although hindi po namin masasagutan lahat. Sabi nga ni Pope, 'di ba, nung nagpunta siya sa Tacloban, I do not know what to say. Sabi niya, let us just pray to Mary. Let us ask the help of Mary. Yun ang sabi po niya eh. Hindi namin lahat po masasagot, pero alam namin sa sarili namin, kapag daw ang isang tao lumapit pa lang sa pare para magkumpisal, that person has already been forgiven. Ay, sa tingin ko, Talaga. totoo po. Totoo Eh, yun. kasi, Sa feeling ko parang ganun kasi ang hirap ng Tsaka- alam mo, ang hirap mag-admit ng kasalanan po natin. Opo. At saka, syempre, kung halimbawa yung isip mo, kailangan i-condition mo yung buong pagkatamo, kailangan kong i-confess ang dinadala kong ito sa priest. Kumbaga, ipapasan namin sa inyo yun. Tsaka ang ganda po nun, laking alam mo, bagay yung nun. mga nagko-confess, they are really being pushed by the Spirit. yes. Totoo po yun. Totoo Totoo. po. May humility. Nararanasan Oo, natin yan. yun. Nararanasan Kasi natin. sabi nga ang daling gumawa ng kalokohan, ang Ang hirap hirap. umamin ng kalokohan. Opo. Ng kasalanan. Oo Ganda nung nga. sinabi ni Pope, no, Sister Karen, kung nabasa mo yung binigay mo sa akin, sabi niya sa atin, doon sa message niya, one of his message, sabi niya, it is better to be red, kulay red po, Red. kulay pula, mamula yung mukha mo, kesa you remain yellow, Yellow forever. forever. Ibig sabihin niya, maganda yung napahiya ka na ng confess cut, na pinahiya, na namula yung mukha mo sa kahihiyan ng iyong ginawa, at inamin mo yun, kesa doon sa forever mong tinatago na yellow ka na, para kang may hepatitis. Meron ka sakit na kalat-kalat sa daanin. Which is something true That's po. true. ganda, no? Kasi nga naman, pag nangungumpisal ako, talagang my It goodness. takes a lot of courage po. Opo, totoo yun namong. Totoo yun namong. Paano ko ba aaminin yung Oo. aking mga pinaggagawa? Kagabi Tama. po kumpisalan bayan namin sa parokya. Itong mga kasama ko sa konbento, naghahanap sila ng paring hindi pa daw sila kakilala. Yun, madalas yun Nahihiya mo. sila. Madalas yun mo. Nahihiya sila. Naku, laging ganyan. Madalas. Opo, sabi nga sa akin, dumating na ho ba si Father ganito? Sabi niya, darating siya. Bakit? Gusto kong sabi, ba't ka sa kanya mangumsa? Hindi niya ako kakilala eh. Yun ang isa sa mga technique. Yung feeling mo sa sarili mo, nakakahiya. Opo. Pero meron po sinabi noon yung isa sa mga kasama namin pare, pag ginagawa natin, di tayo nahihiya. Pero Pero kapag pag ikukumpisal na natin, kukumpisal- nahihiya tayo. Totoo Which po is, yan. I feel ako po, nararamdaman ko yung kuminsan. Pag meron akong ginagawa, hindi ako nahihiya. Pero kapag pag-uusapan ng kukumpisal ko na nahihiya ako. Bakit kaya ganun no mo? Our human nature na para bang kinahihiya mo yung ginawa Ginawa mo mo. na malaman ng ibang tao. Depende siguro kunwari, kung nasa disposition ka, kung nasa disposition ka ng pangungumpisal na Oo, handa oo. ka Sabi na. ko, Kahit oo sino. naman. Oo naman. Kahit Kaya nga sinong sabi pare. ko, Talagang willing ka. Yung pangungumpisal, you are really being driven by the Spirit. Oo, Tinutulak ka naman pinupush ng ka. Pero kasi siguro rin, kailangan i-stress natin sa
mga ordinary Catholics, yung seal of confession, baka naman akala Yun. nila kasi, Oo, pag no, kinumpisan Ganun nila, lang. ikukwento. Oo. Dapat ikandado. Kasalanan po namin at malaging kasalanan sa isang pare na ikukwento, ididibulge po niya, Oo. ikukwento sa ibang tao ang kasalanan ng iba. Posible po kaming masuspendi at matanggalan ng Ma-excommunicate kayo. So, wag po kayong matatakot. Opo, huwag kayong matakot kasi po unang-una kapag kayo ay nangumpisal, ako po personally, pag tumayo kayo doon, nakakalimutan ko na yung mukha nyo at yung, Yun. yung kung sino, yung anong kinumpisal ninyo. At yun ang dapat, kalimutan mo lahat, maiwanan doon sa confession. Kasi yung isip ng tao, kapag ka, Ikukwento. ay, Opo. makikwento ni amo yung kasalanan ko. Hindi. Kaya naghahanap sila ng parang hindi ka kilala. Kung pong ganon, tignan nyo yung pari nyo kung chismoso. Kung chismoso, Ay, ilag na nako. kayo kagad. Hindi po, biro lang po yun. Pero it is po, kapag nangyari iyon, malaki pong kasalanan sa part ng isang pare. O, baka kala nila kasi, pagka nagsisermon ko, ay, may nangumpisal Ay, sa hindi. akin. Baka mamaya, iti-take nilang literal yun eh. Sa ibang pari po, they give the karanasan ng mga tao na nangungumpil sa kanila to drive a point. Pero Yun. hindi po siya ganun ka... Hindi mo malalaman. Hindi mo po Oo. dapat mabigay yung exact details. Exactly. At Yes. even the name, hindi po pwede. Kung gagamitin mo example yung kasalanan ng isang tao, kailangan po ang it is as if it is a general... Oh, yun. Oo. May ano na, kumbaga, Although you kailangan kung gusto mo mag-drive ng message sa kanila, pero sa totoo lang po hindi kami ini-encourage na gawin namin iyon. Kasi Kasi nga, in a way meron pa rin epekto kapag narinig nung nagsisimba na siya ang nangumpisal at nasisense niya yung ako ito ako sinasabi ni Father my goodness, Kaya ganun. para bang napapahiya ka personally kahit na hindi pero alam ng totoo iba. yun. Pero Tatama yun. tingin ko kahit yung pinakamadaldal na pare, hindi i-break yung seal of Ay, confession. Ay, of naman. course Oo. not. Hindi pwede po. Hindi So, pwede. wag po kayong mag-aalala. Kung Safe tayo sa mga Oo. priest natin. safe na safe po kayo. Very safe. Yan ha, si Among Bong na ang Kamatayan, di ba? Halos kamatayan Sure. yung equivalent Oo. nun. I mean, hindi literal na kamatayan, pero kamatayan ng kaluluwa ng pari pag ginawa niya yun. Oo, kasi yung mga priest ang savior natin eh. Oo. Okay. So, Father Bong, bago tayo maubusan na naman ng Naman ng oras. Grabe, Ang bilis oras po na ng Oo naman. nga. So, lagumin po natin kung paano, ano yung significance nga ng ating confessions for the Lenten season and for Holy Week. Kasi bukas, nako, exciting na naman yung tatalakayin natin. Kasama pa rin natin si Father Bong, syempre. Kasama ba ako? Of course! Among, marami kang atraso. Remember. Kung pwedeng araw-araw talaga Oo nga. nakatali na si Among. Opo, Among. Namula ka, Among, ha? Ayan na yung red. Buti hindi siya nag-yellow. Ay, nako. Basta sabi ko nga kay Sister Karen, anytime naman na walang Libre activity po. sa church, ay sa simbahan, sa parokya, ako po itutulong dahil bahagi rin natin ng ibinigay na responsibilidad ng ni Apo Seto pa noon. Opo, ng As the Archdiocese. Archdiocese na as a assistant to Father Pep. Yes, as the field assist. director. Only to assist not to direct. Amo ngayon na yung Opo, field, importante. oh. Ang lawak Andyan ng po kayo. field. You are assisting us to deliver the message. Di po ba? Ayan. Sige, Among, paano po yung tapusin na natin sa isang summary kung ano nga ba yung significance ng ating confession sa Lenten season and Holy Week? Kailangan po natin sa atin po paalala ito ng simbahan during this Lenten season na talagang we give a special time for ourselves, sarili po natin, for confession. Pero hindi po sinasabi ng simbahan Lent lang. Pero this is an opportunity time for lahat sa atin lahat po na binibigay ng mga pare ng simbahan kasi dito lang po tayo talaga makikita mo lahat ng pare at lahat ng parokya meron silang mga confession. So yun po yung in-emphasis sa atin na para bang let us please go to confession, sabi nga po ng Pope sa atin, it is for us, para po sa atin. So we can receive the mercy and compassion of God. Yun po yung lagi niya sinasabi sa atin. Kaya po samantalahin po natin ang pagkakataon na ibinibigay. Kung sabihin natin ang hirap maghanap ng pare, eto na po siya. Okay, It's just a distance away. O nandito po naka-prepare po kami, nakahanda kami lahat ng mga pare.
lalo na dito sa Lenten season na ito. Yes. Kasi po, yun yung pinahalagaan natin, yung pagbabalik loob sa Diyos. Tama. Paglilinis talaga. O paglilinis, purification, and then actually reconciliation yung mas gusto kong ginagamit, yung paano nga ba sa Tagalog yun, Among? Pagkakasundo. Pagkikipagkasundo sa Yun, Diyos. pakikipagkasundo sa Diyos. Tama, Sister Tess. Oo. Kasi parang may nangyaring hindi pagkakaintindihan pag gano'n, Oo. di ba? O di yun, kailangan makipagkasundo na tayo. Ito, may nag-text po sa atin galing sa 8117. I think related pa rin ito sa ating discussion. Sabi niya, good afternoon po, ask ko lang kung paano pwedeng mag-aral para po makapag first communion ang anak ko. Sa San Juan Nepo po siya nag-aaral. Maraming salamat po. Araw-araw po nakikinig kami sa istasyon ninyo. At kukunin ko po yung number ninyo kasi pag first communion, di ba, may paghahanda pa po yan. Oo po. May ilang seminars na kailangang daanan I-attend, oo. para maintindihan mismo ng bata kung ano yung kanyang sakramentong tatanggapin. At pagkatapos po nun, ayun, may paghahanda din. Kailangan niyang mag-confess. Dadaan po siya ng ilang maikling proseso lang naman para lang masiguro natin na nasa tamang disposisyon Yung ang bata. batang Tatanggap. magtatanggap ng first communion. Buti wala sila sa parokya nila. Baka walang catechist sa may schools San yata na Juan wala May po. mga centers po talaga na hindi pa kayang ng I-reach mga out. catechism dahil konti yung volunteer catechism. Ayun. Hindi po ganun kadami. Siguro, maganda po yung sinabi ni Sister Karen doon sa nag-test sa atin na talagang pwede nyo ilapit yung inyong anak sa isa sa mga catechist. Then willing siyang mag-first communion. Then, pwede po niyang one-on-one. Kasi Opo, po minsan pwede yung yun. ginagawa Mas nyo sa maganda po parish, yun. Mas maganda yun. one-on-one sila. Lalo na kapag hindi naabot ng parish yung Lugar school. nila. So kapag po ganun, pwede naman po yun. Kasi yun naman pagkukomunyon niya, yung first communion is merely the formal way Right, of receiving, the right of receiving. Basta po na-orient naman yung bata, na-catechize siya, pwede siya mag-communion doon sa sisimbahan ng misa. Yun. Ay, importante lang po is really the formal instruction. Ayun. Seminar. Ayan, malapit sa atin yan, Sister Tess. Pwede na Oo. nating kunin yung number mamaya. Oo. So, Text natin tapusin siya natin mamaya. yung ating episode sa isang dasal bago yung pagbabasbas ni Father Bong. So let us put ourselves in the presence of God. Comfort me for the day is long and weary. Comfort me as I fight my way up the path of life, safe to the heaven of your sacred heart. Comfort me in sorrows, in pain, in sickness. Comfort me when temptation rages round me, and every hope seems lost. And when that last dread hour has sounded, and my eyes are closing on this world of sin, O Passion of Christ, comfort me then, and lead me gently to your wounded sacred feet above. Amen. Amen. May huling announcements po ba tayo? O babatiin bago yung ating pagbabasbas, Sister Tess? So far, wala muna siguro. By this coming April na lang. Father Bong, yung inyong mga parishioners? Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, ikwento po natin, meron tayong isang napakagandang oras araw-araw, magmula Lunes po pala hanggang Biyernes lang, sa pananghalian habang kayo'y kumakain, medyo itapat nyo yung inyong radyo sa may kainan na naririnig po ninyo, sabay ang pagbusog ng katawan, ng tiyan, nabubusog din ng isipan. Sabi Oo nga nga po. sana nga po, ganoon, na sa ganoon mas malagyan po tayo ng tunay na kabusugan sa buhay po natin. Tapo. Sa muli po, kita-kita tayo bukas. Oh, yes. Hindi pala kita-kita, dinig-dinig. Magkakwentuhan ulit tayo. Okay Magkarinigan. So ito po ang ating pagbabasbas para sa inyong lahat. Okay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Panginoon, basbasan mo po lahat ng mga kapatid namin nakikinig ngayon. Naway sa pamamagitan po ng iyong biyaya, mailapit namin lalo ang aming sarili sa iyo. Mahingan ng tawad ng lahat naming kahinaan, madisiplina ang aming sarili sa pagpapahalaga sa panahon ng Kwaresma. Nang sa ganun, dito sa darating na mahal na araw, mas lalo namin maibigay ang aming sarili
sa pagsunod at paglingkod sa aming kapwa at sa iyo. Ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, Sa ng ngalan Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Salamat po sa ating mga tagapakinig.